Short circuit sa Kisame ang dahilan ng sunog sa DPWH Bureau of Research and Standards sa Quezon City kahapon. Ayon sa BFP National Capital Region, ang sunog ay dahil sa nangyaring short circuit mula sa Kisame ng record section na matatagpuan sa ikatlong palapag ng gusali. Tiniyak ng DPWH na walang nadamay na dokumento kasama sa iniimbestigahang flood control projects. Dapat maimbestigahan ang pagkalugi ng 8 billion pesos na pondo ng GSIS dahil sa questionableng investment sa panahon ni GSIS President Jose Arnulfo Wic Biloso. Sinabi ito ni ACT Teachers Representative Antonio Tino. Ayon kay Tino, hindi dapat mapahamak ang contribution ng mga guro, nurse at iba pang empleyado ng pamahalaan dahil sa kapabayaan at kawalan ng transparency ng GSIS. Kabilang sa mga pondong naglaho sa investment ay ang 3.67 billion pesos investment sa Mond Nissan, Nickel Asia, Bloomberry, DigiPlus at ang 1.2 billion investment sa isang online gaming firm. Hindi daw ito dumaan sa GSIS board. Samantala, chismis at panggulo lang ang panukala ng isang anti-corruption advocate na mag-imbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang koneksyon ni First Lady Lisa Marcos at Cherry Mobile businessman Maynard Ngu. Sinabi ito ng tagapagsalita ni Pangulong Marcos na si Claire Castro na ngayon tagapagsalita na rin ni First Lady Marcos. Si Ngu ay sinasabing sangkot sa flood control project controversy sa bansa at dating special envoy ni Pangulong Marcos sa China. Ang net worth ni House Speaker Bogie D ay nasa 74 million pesos lang. Batay ito sa kanyang SALN na isinapubliko. Mula sa kanyang idineklarang SALN, abot sa 32.53 million pesos ang halaga ng kanyang 12 agricultural properties at 4 na residential lots at bahay. Nasa SALN din niya ang pangalan ng mga anak, asawa, pinsan at brothers and sisters-in-law na nasa gobyerno. Giit niya, ito ay hindi political dynasty. Samantala, inosente si dating House Speaker Martin Romualdez sa mga aligasyon na sangkot siya sa flood control project corruption. Sinabi ito ni dating Congressman Ace Barbers. Aniya, napakabait na tao si Romualdez. Hindi kailanman nasangkot sa anomalya at aligasyon sa kanya ay bahagi ng hit or miss demolition job. Git ni Barbers, pakana ng mga Duterte diehard supporters ang lahat ng ito. Git niya makikita sa mukha ni Romualdez na napakabait nito at hindi buhaya tulad ng ipinaparatang sa kanya. Optional retirement ang nasa isip ngayon ni dating PNP Chief Nicolas Torre III. Sagot niya ito sa tanong kung ano ang kanyang plano matapos sabihin ni Party List Representative Leila de Lima na si Torre ang pinaka-the best na panlaban kay VP Sara Duterte sa darating na 2028 presidential elections. Natawa si Torre sa tanong ng media at sinagot na lang ito, "We will cross the bridge when we get there."